Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat. Sa videong ito ay pag-uusapan natin ang programa ng DSWD na maaaring makatulong sa atin kung paano tayo kumita, kahit sa malaki o maliit na halaga lamang. Kaya't patapusin lamang ang video na ito at please don't forget to like, share, and subscribe. Kaya't ating alamin ang programa ng DSWD na Sustainable Livelihood Program o SLP sa pangunguna ni Mr. Ralphie Raffy Daisog. Ano po ba ang Sustainable Livelihood Program ng DSWD? At sino ang maaaring makasama dito? Ayun po. Para po sa kaalaman ng lahat, ang Sustainable Livelihood Program po o SLP ay isang capability building program po ng DSWD kung saan ay naglalayon ito na tulungan yung ating mga kababayan na mapatas yung antas ng kanilang kasanayan, karanasan at kaalaman tungkol sa pagnenegosyo at pagtatrabaho. At ang SLP po ay actually nagsimula yan sa isang programa na tinatawag po dati ay Self-Employment Assistance Kaunlaran o SEAK. Pero ngayon dahil sa nag-evolve siya, naging Sustainable Livelihood Program po siya. Sa ilalim po ng SLP, meron po kaming mga dalawang tracks. So ang unang track yung micro-enterprise para po sa mga nais magkaroon ng negosyo. Samantala naman po ang pangalawa ay yung employment facilitation para naman sa mga nais po magkaroon ng trabaho. Hindi po ba ito kagaya ng 4Ps? Yes po, hindi po ito katulad po ng 4Ps, but definitely po, ang nais po namin bigyan ng serbisyo dito o priority namin ay yung mga pantawid beneficiaries natin. Ano pong klaseng mga tulong ang makukuha sa programang ito? We're not saying na ito po ay hindi po open sa lahat. Lahat naman po na pumapasok po sa aming criteria na pwede po mabigyan ng tulong po ng SLP ay mabibigyan po ng tulong. Ayun po, sa ilalim po ng Micro-Enterprise Development Track po namin o yung MD track namin ay may tatlo po kaming modalities. Ang unang-una pong modality namin ay yung Seed Capital Fund kung saan ay binibigyan po namin sila nagkakahalagang 15,000 pesos. Ka-equivalent po nito is yung Skills Training Fund po namin para po makapacitate ang ating mga beneficiaries sa kung ano yung nais nilang gawing negosyo po sa ilalim ng aming programa. At yung pangatlo naman po ay yung Cash Building for Livelihood Assets po. Paano po makakasali sa programang ito? Ayun po, para po sa mga nais maging bahagi po ng aming programa, inanayahan na marami po kayong dumulog sa aming pong mga regional offices na nasasakupan po ng inyong rehiyon. Wala po kayong mga requirements na wala po kaming mga requirements na hinihingi. Bagamat meron lamang kami ilang mga pamantayan po na tinitingnan. Unang-una, para po sa mga nais magkaroon ng kabuhayan, kung sakasakali po kayo ay ang aming MD ay bukas 16 years old and above po. Pero kung kayo po ay nasa 18 years old pababa, kailangan po namin ng consent mula sa inyong guardian o sa inyong mga magulang. And yun po ang ilan sa mga bagay na aming pong tinitingnan mula sa aming mga beneficiaries. Ang mga senior citizen ba ay maaari ring makasali? Yes po, as long as they are willing to be capacitated po and they have the capacity po to start up this business po. Ang Capital Fund and Skill Training Fund, one-time assistant ba ito o isang loan? Hindi na po loan ang Sustainable Livelihood Program po. Yung loan po ay yung SEAK pa po dati. Pero ngayon po, yung aming SLP ay talagang ibinibigay one-time grant po sa ating mga beneficiaryo. Kailangan ba kapag sumali sa programang ito ay may business plan na or kailangan ay minimum ang sinasahod? So, with regards to that po, actually yung paggawa po ng business plan ay we are providing them capacity building po. So, we have a specialized module po for our beneficiaries kung saan ay talagang ini-enhance po namin yung kaalaman nila sa kung paano ba nila mas magiging ma-ensure na magiging sustainable yung kanilang pipiliin yung negosyo o kanilang trabaho. So, wala na po kami na-require masyado unless yun lang po, meron lang, let's say for example, kung sila ay under 18 years old, kailangan lang po talaga nila ng consent from their guardian po. Sino-sino ba ang maaaring makasali sa programang ito? For the yung mga disaster affected areas po, actually they still have to undergo a certain process po kasi kapag pumunta po sila or lumapit po sila sa aming regional office, kailangan po kasi ma-name match po muna. Kailangan po namin munang tingnan kung sakasakali po sila ay kabilang po ba doon sa listahan po ng mga mahihirap na meron po dito sa DSWD. And if ever po na hindi po nag-match or wala po doon sa record ng DSWD yung kanilang pangalan, that's the time po na ang SLP na po mismo ang magkakonduct po ng further assessment to validate po kung sila po ba ay pasok doon sa mga standards, kung bahagi pa po sila ng poor, vulnerable
vulnerable at saka marginalized sector. Paano kung yung isang nais mag-avail ng programa ay may naisip na negosyo? Mas maigi po yun. Buti na lang at kung sakasakali pong isang beneficiary ay meron na pong idea sa kung ano po yung gusto niyang maging kabuhayan, kaya siya ay gustong maging bahagi ng SLP, mas magiging madali po yung proseso at mas matutulungan po namin sila or mas magiging focus yung tulong na pwede natin pong maibigay sa kanila. Katulad na lang po ng kung ano yung specific na training yung kailangan nila or kailangan pa po ba nila ng iba pang mga network coming from the stakeholders that we have po, yung mga partner din natin. Minomonitor niyo din po ba ang bawat business ng isang nakapag-avail sa programa? Yes po, ang SLP po ay may intensive monitoring and evaluation po sa aming mga project participants. Actually po, kapag sila po ay nabigyan na ng grant, they have to undergo at 3 months po kung saan ay talagang sinusupervise ang kanilang napiling livelihood o kanilang napili pong trabaho. And then right after that 3 months po, kailangan rin pala na mag-undergo ng 18 months kung saan ay talagang tinitingnan namin kung napapaikot o napapalago nila yung puhunan na aming naibigay po sa kanila. And if ever po, let's say for example, ang isa pong kabuhayan na napili na aming beneficiaryo ay hindi po nag-succeed, we will be assessing them, and also if ever kami po ay magde-decide kung sila po ay i-endorse sa LGU or i-endorse po sila sa aming pong mga partner agencies. Pwede bang 2 tao ang mag-avail sa isang pamilya? Ayun po, based po dun sa guidelines po na sinusunod po ng SLP ngayon, ang isang pamilya po, ang isang household, ay maaari po silang sumali, yung isang miyembro sa micro-enterprise or under sa MD track po namin, at isa naman po ay sa EF track. Ito po ay talagang binibigay or nais pong gawin ng SLP para po ma-ensure na kung sakali pong hindi man magtagumpay yung negosyo o yung trabaho, ay meron pa po silang another source of income po sa kanilang tahanan po. Ano po ang karaniwan ninyong ino-offer sa programang ito? Ayun po, karaniwan po kasi it depends sa kung ano yung resources na meron po sa lugar. Pero karamihan ang natalaga general merchandise sa mga sari-sari store. But we definitely also encourage our beneficiaries kung ano yung mas maging, yung marami po na resources sa kanilang lugar. Let's say for example, kung may mga abaka, pwede po silang gumawa ng mga handicraft materials po, or kung ano po yung mga pwede nilang gamitin. Saan po maaaring makipag-ugnayan tungkol sa pag-apply sa programang ito? Yun po, maaari po silang magtanong o magbigay ng mensahe sa aming pong Facebook account po, DSWD Sustainable Livelihood Program, or maaari naman po silang pumunta sa aming mga regional offices po upang sila ay matulungan kung paano po sila magiging bahagi ng aming programa. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.